Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Mukhang hindi ako makakasama sa lakad ninyong mag-aama, sir. Saad niya nang lumabas ng comfort room. Bakit? Tanong ni Jack. Nagka-LBM ata ako, sir. Anong LBM, teacher? O sisa ni Jeff. Hindi niya nagawang sumagot. Natakot siyang mapagtawanan ng mga bata. Pero hindi niya napigil ang bibig ni Jack. Natatae ang teacher ninyo, kaya postpone na muna ang lakad natin. Ay, si teacher, nagtatae. Humalaklak si Jeff, gayon rin sina Cliff, Mickey at Red. Stop it, Jeff. Saway ni Jack pero halatang gusto rin nitong matawa. Ang sarap pagbuhuli ng mag-aamang ito. Inis na sabi niya sa isip. Daddy, paano yan? Hindi na tayo tutuloy. Malungkot na tanong ni Cliff. Hindi na. Unfair naman sa teacher ninyo kung tutuloy pa tayo. Inis na pinukol niya ng irap si Jack. Nagmalasakit pa ito kunwari sa kanya matapos siyang tablahin sa mga anak nito. Parang gusto niyang mahimatay sa hiya ng mga sandaling iyon. At hindi lang roon natapos ang ordeal niya. Si teacher, nagtatae, at humalaklak ng malakas si Cliff. Nakijoy ng pagtawa sina Jeff, Red at Mickey. Ginawa ng katatawanan ng mga ito ang sinabi ng ama. Excuse me kids, excuse me rin Sir Amante. Aakyat na muna ako sa kwarto ko at baka magkalat ako rito, sarkastikong wika niya. Para gusto niya yatang umuwing bigla. At iwanan ang apat na ito na matapos niyan pagsilbihan ay naririto sila at pinagtatawanan siya. Ang sasama ng asal, muntik-muntik na siyang magdabog sa pag-akyat ng hagdan. Panay ang katok ng mga bata. Ayaw nga niyang buksan. Tinutoyo siya talaga, ang mga baknoy na ito. Matapos niyang pagsilbihan ay gagawin pa siyang laughing stock. Teacher Belen, nagugutom na po kami, narinig niyang tawag pansin ni Cliff. Pakialam ko, nakaingus na sa isip niya gayong nag-iisa naman siya sa kwarto. Maya-maya, apat na sabay-sabay at mahihinang katok na ang naririnig niya. Pakiworry niya ay humingi na ng rescue si Cliff para siya lumabas. Teacher, boses ni Jeff, teacher, boses ni Mickey at Red. Pero nagmatigas pa rin siya. Naimbyero na talaga siya sa apat na kuting na ito. Aba, pinagtawanan ba naman siya? Ano akala ng mga ito? Wala siyang feelings. Na marunong ma-hurt. Hurt yata siya ng sobra. Nakakahiya yata yung ginawa ng Jack na yon. Nang bigla siyang gulantangan ng malalakas na mga katok. Na sa pakiworry niya ay hindi na sa mga bata. Mukhang malalakas na katok na ito at pakiramdam niya ay ang tatay na ang may gawa. Nagmamatigas pa sana siya pero naisip niya. Sobra naman yata siya kung gagawin niya yon. She has to respect authorities pa rin at si Jack ay amo niya. Napilitan siyang buksan ang pinto. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong ni Jack. Muntik nang malaglag ang underwear niya sa kilig. Imagine, 2 dangkal lang ang layo nito sa kanya at eyeball na naman ang tinginan nila. Kapag ganito na ang labanan, mukhang siya ang talo. Ang lahat ng sama ng loob na nadarama niya kanina ay nahalina ng paghanga at kilig sa lalaking ito. Talong ni Jack ang batang si Mickey na kaagad na yamakap sa kanya nang siya ay makita. Parang mga maamong tupa naman ang mga bata. Paawa effect ang mga ito. Teacher, galit ka ba sa amin? Hindi siya umimik. Teacher, sorry. Napagtawanan ka namin kanina, wika ni Red. Ano pa ba ang magagawa niya? Pag hindi naman nabagbag ng puso niya sa arte ng mga batang ito. Gusto pang manggilid ang luha ng paghahalikan siya ni Mickey. Kayo ha? Ang gagaling ninyong manguto. Yehey, hindi nagalit si teacher. Teacher ba ako o yaya? Tanong niya sa mga bata. Mommy, sagot ng mga ito. Namutla siya at napatingin kay Jack. Nakakahiya kay Jack. Baka isipin pa nito ay siya pa ang nagtuturo ng ganito ang isagot ng mga batang ito. Teacher, gutom na po kami. Hindi na kami kumakain. Ayaw namin ang itlog. Yun kasi ang niluto ni Daddy. Hindi naman ako marunong magluto ng spaghetti Belen. Yun daw ang gusto nilang hapunan. Nahihiya niyang sabi kay Belen. Sige, ipagluluto ko kayo ng spaghetti kapag lahat ay nagkiss sa akin. Sabi niya sa apat, nag-uunahang humalik sa kanya ang apat na bata. O, sige, tahimik lang kayong apat ha. Ayoko nang makulat kayo. Behave kayo sa salas at pag naluto na ang spaghetti ay tatawagan ko kayo. Maliwanag. Yes, teacher. Sabay-sabay na wika ng mga bata. Tumiretso siya sa kusina. Kumpleto naman sa mga kakailang ganing ingredients ang kitchen cabinet. At may giniling rin sa freezer na ipinasok niya sa microwave over para madaling lumambat. Tutulungan kita sa paghihiwa ng mga kakailanganin.
What can I do for you? Alok na sabi ni Jack. Ano ba ang mga kailangan ko? Sibuyas, bawang, red chili, shredded cheese and hot dogs. Okay, ako na ang bahala sa kanila. Pinagmamasdan niya si Jack habang naghihiwa ng sibuyas at siya naman ay nasalang na ng tubig para sa spaghetti. Huminga siya ng malalim. Ano na ba talaga ang role niya sa bahay na ito? Private tutor, yaya, koko baka naman substitute mommy. Kinilabutan siya sa huling pumasok na salita sa kanyang isipan. Iyon na ang sinabi ng mga bata kanina. Nasampal niya ang noo, pero lumakas ang pagtahip ng kanyang dibdib. Nay, hindi yata niya kayang magkaroon ng 4 na instant children. Dinner is ready, anunsyo ni Jack habang ito ang naglalagay ng umuusok pang spaghetti sa mesa. Kaya nagtakbuhan ang mga bata at nag-uunahang naupo sa mesa. Feeling niya ng mga oras na iyon ay isa siyang trying hard na nanay. Matapos na maisaayos ang mga bata ay saka siya naupo. Ang hirap maging nanay Wika ni Jack sa kanya. Ay, hindi sir, hindi ka nagkamali, my goodness, hindi ko to kinaya. Napahagikik si Jack sa sinabi niya. Pagkway ipinatong ang kamay nito sa kamay niya. Pero ang laki talaga ng pasasalamat ko sa iyo. Paano na kaya kung wala ka sa mga oras na ito? Ano na kaya ang nangyari sa amin? Tiyak, maninigas kayo sa gutom. Ay, mali. I mean, magugutom kayo. Hindi magkanda totong wika niya, pero unti-unti niyang binabawi ang kamay niya. Baka kasi kumalat na naman ang kuryente sa kanyang body ay matarante na naman siya at maging isang babaeng nawawala sa sarili na naman siya. Ipinatong niya sa lap ang kanyang kamay. Bakit kasi hindi ka pa mag-asawa sir para may mag-alaga na sa mga anak mo? Sa palagay mo may babaeng papayag na mag-alaga ng 4 na bata? Ako, ang ibig kong sabihin, kung ako ang tatanungin mo bakit naman wala? Siyempre, kapag mahal kang talaga noong girl, matatanggap niyang lahat-lahat ang tungkol sa iyo. Wish ko talagang makakita ng isang babaeng tunay na magmamahal sa akin at sa mga bata. Pero siguro ay hindi ko muna pag-iisipan iyan. May mga mahahalagang bagay pa akong dapat ayusin sa aking buhay, seryosong wika nito. Anong ibig mong sabihin sir? Marami ka pang hindi alam sa amin Belen. Pero balang araw, sasabihin ko sa iyo ang lahat. For the meantime, ikaw muna ang tumayong mommy ng mga anak ko habang wala pa akong nakikitang babae na pwede ko nang pagkatiwalaan sa kanila. Aba, masaya talaga ang lalaking ito. Kahapon, pansamantalang makakasama dahil wala ang yaya. Ngayon naman ay gusto na akong gawing pansamantalang mommy. Aba, nakakahalata na ako sa lalaking ito Tigay todong ngumiti siya kay Jack. Pero dapat lang na makakita ka na. Kasi, mahirap na aasa ka lang sa isang katulad ko. Halimbawa kasi, ako temporary lang. Time will come, mawawala ako. Paano na kayong mag-aama? Kaya nga gayon na lang ang pakiusap ko. Huwag mo muna kaming iiwanan, Belen. Kailangan ka pa namin ng mga anak ko. Ganoon. Pero hanggang kailan naman yon? Baka mag-alala na ang ate ko sa akin kapag hindi na ako umuwi. Please, konting konsiderasyon lang. Pwede naman. Pwede. Hindi niya alam kung bukal sa puso o labas sa ilong ang pagkakasagot niya. Pero nakakaloka itong mga ginagawa niya. Bakit ba siya napapayag ng lalaking ito na maging yaya, cook at teacher ng mga batang ito? Abay naka-jackpot ang Jack na ito. Naka 3-in-1. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga bata ay nag-e-enjoy naman siya sa kanyang nakikita. At parang nalulugod ang damdamin niya. May tuwang humahaplos sa kanyang puso at worry ay napapamahal sa kanya ang mga batang ito. Paki-worry niya ay ang tagal na niyang bahagi ng pamilya gayong 1 linggo pa lang naman niyang nakakasama ang mga ito. Kakaiba na talaga itong nangyayari sa kanya. Kaya lang, ano ang kakayahan niya para pigilan ang damdamin at emosyong lumulukob sa kanya sa mga oras na ito? Dumating ang araw ng Lunes at hindi pa rin nakakuha si Jack ng kapalit ni Aling Viring. Dahil doon ay napilitan niyang gawin ang kanyang extra job para sa mag-aama. Sa umaga ay nagkakanda kumahog siya sa paghahanda ng pagkain ng mag-aama. Sa hapon ay gayon rin bago tuturuan ang mga bata. Ang yayang si Mimi ay naglilinis ng bahay at naglalaba kapalit ng pangakong bibigyan ito ng extra pay ni Jack. Naging bahagi na ng routine niya ang pag-aasikaso sa mag-aama ng ilang araw. At laking tuwa niya ng isang hapon ay umuwi si Jack na may kasama ng kapalit ni Aling Viring. Nakilala nila itong si Aling Miding, mas bata ng konti kay Aling Viring at mas maliksing kumilos. Nang gabing iyon, maaga siyang nakatulog. Masaya siya dahil makakauwi siya sa mga kapatid niya kinabukasan. Nami-miss na rin niya ang kanyang mga kapatid at si Auntie Fe.
Baka naman mapasubo ka na dyan sa ginagawa mo, Belen, paalala ni Helena sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, ate? Aba, ganyang nahuhulog na yata ang loob mo sa mga batang yan, baka naman kapag niligawan ka na ng Jack na yan ay sumagot kang bigla. Oh, no, I don't like kids. I don't like kids pero nagawa mong alagaan ng 4 na batang makukulit. Nako, ate Belen, if I know, hindi mo gagawin yan kung hindi mo gusto. Ano ang ibig mong sabihin, Ana? Baka naman crush mo yung daddy ng mga bata. Ana, riyak niya. Pakiworry niya ay namumula ang buong mukha niya ng mga oras na iyon.